Alam mo ba kung bakit kadalasan pula ang ilalim ng barko? Panoorin mo to. Hindi yan design choice, hindi rin dahil favorite color ng may-ari. May mas malalim na dahilan dyan at sobrang importante nito sa buhay ng barko. Kapag tumingin ka sa malalaking cargo ship, tanker o kahit anong commercial vessel, mapapansin mo na yung part na laging nasa ilalim ng tubig, kulay pula o reddish brown. Bakit nga ba? Simple lang ang sagot. Ito ay proteksyon laban sa kalawang at mga organismong kumakapit sa hal o katawan ng barko. Pero himayin natin. Una, kalawang. Ang barko ay gawa sa bakal at alam naman natin na kapag ang bakal nababad sa tubig alat, automatic kalaban niya ang corrosion. Ang seawater sobrang corrosive. Kung walang proteksyon ng ilalim ng barko, mabilis itong kakalawangin. At kapag kinain ng kalawang ang hal, delikado yan sa structure ng barko. Kaya gumagamit sila ng special coating na may anti-corrosion properties. Pero bakit pula? Dati kasi, ang ginagamit na pangunahing ingredient sa marine paint ay copper oxide. At ang natural na kulay nito ay reddish o parang dark red. Ang copper may special ability na kung saan nakakatulong siyang pigilan ang mga organismo sa dagat na kumakapit sa katawan ng barko. At dito na papasok ang pangalawang dahilan. Barnacles, algae, at kung ano-anong sea creatures. Akala mo maliit na bagay lang yan? Hindi po. Kapag maraming kumapit sa ilalim ng barko, nagiging rough ang surface. Kapag rough ang hull, mas mataas ang friction sa tubig. Anong epekto? Mas mabagal ang takbo, mas malakas ang konsumo ng fuel, at mas mataas ang operating cost. Imagine mo, isang malaking cargo ship na bumabiyahe across oceans. Kunting dagdag lang sa fuel consumption per day, milyon ang difference per year. Kaya importante na malinis at smooth ang ilalim ng barko. Ang tawag sa pintura na to ay anti-fouling paint. Hindi lang ito basta kulay. Isa siyang shield laban sa kalikasan. Pero ito ang interesting part. Hindi lahat ng barko ngayon pure red pa rin. Habang tumatagal, nag-e-evolve ang technology. May mga bagong environment-friendly coatings na ginagamit ngayon. Minsan dark blue, minsan greenish, minsan almost black. Pero dahil nakasanayan na, ang traditional look pa rin ay kulay pula. At may isa pong practical reason. Kapag nasa dry dock ang barko, mas madaling makita ang damage, cracks, o rust spot sa red surface. Parang warning sign din siya visually. So next time na makakakita ka ng barko sa pier o sa picture, huwag mo nang isipin na design lang yan. May science, may engineering, may cost efficiency, may environmental consideration. At